Tapos ang ingon dinhi apan ang atong asa ba 'to busa tungod ah, sa 12 kay sama nga ang babayi gibuhat gikan sa lalaki. So ang babayi gibuhat gikan sa lalaki, katong nasa Genesis 'di ba kung giunsa 'to pagbuhat kay Eva, 'di ba mula kay Adan, and then ang lalaki gianak sa babayi ug ang tanang butang nagikan sa Dios. So ang lalaki gianak siya sa babayi 'di ba, nasabtan ba ninyo ni mga higala? Pareha lang atong chicken asa nagikan itlog, ang itlog asa unsa ang ano, 'di ba yung may mga gano'n? Ang manok asa nagikan sa itlog, ang itlog saan nagikan sa manok, murag ana nga istorya ba mga higala. Na amazing 'di ba? Pero ang ingon dinhi, ang tanang butang nagikan sa Diyos, so ang Diyos lang yun nasayod kung unsaon yun pag ano ba, unsaon pag, nato unsaon jud nato para makabot jud ang kanang gusto sa Ginoo 'no, yung mensahe nga niya. Pero sa ako kay mababaw lang akong naunawaan pero murag ana na siya ba kung kung i-example nato yung manok ug katong iyang itlog 'no, itlog asa nagikan ang itlog sa manok, ang manok asa nagikan sa itlog. So, para sa ani dinhi itong mensahe dinhi nga giingon nga oo, true na ko ha. Paano ang atong paghiwalay sa Ginoong babaye nagkinahanglan sa lalaki, oh, 'di ba? Ang babaye nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babaye. Kay sama nga ang babaye gibuhat gikan sa lalaki, 'no? Gibuhat gikan sa lalaki, 'di ba? Kita kanang sa pisikal na ano, kitang tanan gibuhat ta gikan sa lalaki kay sa katong in science, 'di ba, yung semen ng lalaki 'di ba doon tayo na nangmula. Tapos, ang lalaki gianak sa babaye. 'Di ba 'pag nabuntis ang babae mag-anak siyang lalaki ug babae 'di ba? So yung gano'n. Pero giingon diri ang tanang butang nagikan sa Dios. So si Lord pa rin, ang Diyos pa rin ang may gawa sa lahat. Yun po yun. So nakakaano, nakaka-amaze po. Pero ito yung naunawaan ko dito. Nag-ano lang siya um, yung parables mga ganito yung word mga kaibigan, eh, yung ano ba yun, patalinghaga na pagsasalita. Naka-live manggod ko kaya di ko kasturyag ka ng ano kaayo ba kay baka na mga bata nga mo ano. So, basta mauna ako nasabtan 'no, simple na pangunawa ko po, ala nakaka-amaze, nakakatuwa, oo. So, dito na ako sa 13 ano. So, meron akong natutunan dito yung tungkol sa Bisaya man day akong ano, bahin sa kanang ang babae nga puwede siya magpadayag, puwede siya maging pastora, praise God at, nakita na nako kay naapoy word jud nga nga ang babae tumahimik, ang babae dili siya puwede magsalita pero dili niya wala nila na ano, para sa dili nila kaayo naunawaan o nasabtan nila pero dili nila gusto nga ang babae magbuhat og, mag-share o magpadayag ana. Pero kani siya dinhi klaro na nga puwede magpadayag kay mao'y giingon ni Pablo. Ug katong sa Matthew chapter 28 verse 19-20, tanan ang giingon dito, tanan, go to all nation. Walay giingon nga ang lalaki lang puwedeng padayag. So, kung ikaw babae meron kang desire nga share sa salita ng Diyos, ayaw ka balaka or kaulaw, go, share the word of God, kay puwede ta mag-share. Naa tay panghawakan na dinhi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5. Kaya
Go lang tayo mga kaibigan. So dito ako sa 13. Timbang-timbangan ninyo kini, maayo ba sa babayi nga mosimba nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. So, ang lalaki dili puwede magpataas og buhok kay giingon dinhi bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. So, kung lalaki ka nga nakadungog ka ani, putla na imong buhok kay dili wala gipahintulot dili maayo ang taas ang buhok. Naa dinhi, kato bitawng picture ni Jesus Christ nga taas iyang buhok, nga wala may nakakita gyud sa true identity ni Jesus Christ masig sa nawong niya kay sa Bible wala may nawong nga makita kundili nagpakita si Jesus Christ, ang ano didto sun ang ilang nakita, eh. So wala gyud nawong, dili gyud maano, ma-picture. So ang mga lalaki, dili dili magpataas og buhok kay kaulaw ni sa ila. Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki ang iyang ang sa lalaki nga taas ang iyang buhok, apan garbo kini sa babayi. So sa babayi totoo tinuod jud, garbo gyud ni sa babae, gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kun adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang ako rang ikaingon mao nga kami ug ang mga simbahan sa Dios walay laing na batasan diha sa pagsimba gawas niini. Verse 17, niining mosunod nga mga pahimangno dili ko kamo daygon, kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom. Inay ayo inay ay niay inay kaayuhan, panagtigom inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom ingon nga simbahan ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayud ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay mag-unahay man kamo sa pagpangaon. Busa ang uban dili mga busog samtang ang uban usab mga busog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Dahigon ko ba kamo? Dili gayod. Kung nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya, nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo.
Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako, ug sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang inyong kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa, sa pinaagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. So dili dahil basta-basta mo accept aning ano mga higala, aning yang mga lawat gani, mao ni siya. Busa mukaon sa uturon ako basa, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kopa sa pinaagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kopa sa pinaagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kagalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Mususi, mususi sa iyang kagalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Ang pagkakaunawa ko dito bago, bago ito bago tayo mga lawat ba sa Bisaya, kinahanglan ng ano ang kanang pagsisisi kay miingon man dinhi nga, hmm, magsusi sa iyang kaugalingon, magsusi. Ato ang eksaminon atong sarili. Kinahanglan pag mangayo jud tag pasaylo bago ta motanggap aning ano aning dugo ni Kristo ug iyang pan. Sa karon mao ni akong ma-share niyo dinhi. Pero sige lang kay ato ning bulay-bulayan. Yun ang pagkakaano ko dito, akong pagkasabot. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. So, may kinahanglan gyud magsusi sa atong kaugalingon, limpyohon nato ang atong kaugalingon, mangayog pasaylo bago siya dawaton, bago nato imnon ug kaunon ang iyang pan kay remembering man sa iya, sana ay, pahinumdom ba sa iyaha nga siya napako sa krus. Kay tungod sa ato ang mga kasalanan, karon kung kaon lang ta nya di ta manghinulsol murag wala siyang kabuluhan ano, murag walay meaning. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inig kaon niya sa pan ug inig inom gikan sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon na. Kung dili daw ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan ug inig inom gikan sa kopa, siya ang magpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. So mao gyud, mag-ano gyud ta mga higala 'no, bago na bag-o ta mangum mangum naay mga lawat, mangumpisal, sisi tapos cleansing. Kay spiritual na bagay ba ni mga higala, sa loob man natin ito. Sorry, sa loob, dili man ni siya ingon nga kanang
pagkaon sa tuang lawas para sa anang mukaon ta niya, inom lang ta niya, wala na. Kani lahi man ni siyang pagkaon 'no, spiritual so kinahanglan jud ni nga naa gyud paglilinis dinhi, confess and repent. Tapos dawaton na nato siya kay giingon ra ba dinhi nga kun dili ilhon ang kahulugan. So ato jud ning dapat malaman mga igsoon, pas-anang magsimba ra mo ba, nya ang simba mo niya wa mo kasayod nga, nganong mangalawat man nya, bago mangalawat unsa man ang gibuhat, 'di ba? Bago ka ano, 'di ba dapat mangayo sag pasaylo sa Ginoo para 'pag inom o mukaon ka sa iyahang ano, sa iyahang dugo ug pan, acceptable, ana ba? Or another meaning, yung kung totoong born again, 'no? Tapos kung dili ka totoong born again, tapos dawat ka o ni kaon-kaon ka ng nangalawat ka, kaon kag pan nya ng wine, inom ka, nya di day ka ano, dili ka kanang tinuod nga pinanganak sa espiritu. Murag pareha ra ni ani mga higala. Giingon din sa 29 kay kung dili din niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan o inig inom niya sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. So, sabagay individual, mao ning giingon, individual na sisisi, individual ang kaligtasan, 'no? Na-amaze ko dinhi mga kahigala diri sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29 kay naay giingon dinhi, kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan ug inig inom gikan sa kopa. Ka ang Ginoo sa Tagalog, Panginoon. Kay ang Ginoo man gud Bisaya man gud ta 'no, ang binak ba ang Ginoo ba ka mao na gyud na siya ang Dios, pero naalay siya kanang word man gud nga di nato masabtan kung unsay meaning, mao nang mag magkamali ta. Pero karon na akong naano nga ang Ginoo, iba pud ang Dios, iba ang ilang kahulugan ba. Ang Ginoo sa Tagalog Panginoon, unya ang Diyos, yun yung Diyos din, Diyos Ama. Kaya mag-ingat po tayo dito 'no. Kagaya dito sa sinabi na, kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Panginoon, sa Ginoo. So naagi lawas ato ang i-research ning lawas the body of the Lord, kay ngano man nga niingon dinhi nga kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan ug inig inom gikan sa kopa, siya ang nagpahamtang sa silot sa iyang kaugalingon. So karon, kinsa man ni siya ang ginatukoy 'no? Mao ni atong ano, kinsa man ang gitukoy, kinsa man ang ginatukoy sa Tagalog, ginatukoy, sa Bisaya, kinsa man ang gipahinungdan o kinsa man ang tinutukoy, basta pasensya na ha, hindi ko maano sa Bisaya. Kinsa ang tinutukoy, sino ang tinutukoy dito, itong sinasabing
lawas sa Ginoo o katawan ng Panginoon. 'Di ba si Jesus Christ po, yun po ito, eh, kung dili niya ilhon ang kahulugan, pero ang sabi kasi dito kahulugan, eh. Kasi kung si dapat kung si Jesus Christ talaga kung dili niya ilhon kung sino, 'di ba dapat sa gano'n ano? Kung dili niya ilhon kung kinsa ang lawas sa Ginoo, tama ba 'yun? O o ako ang mali? Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan, kahulugan kasi, eh, ibig sabihin ano, ang ibig sabihin ng body of the Lord o lawas. Kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, so lalong kaayo mga higala ba. Parang akong kabalo dinhi nga ang gitukoy dinhi kung sa tao kasi si Jesus Christ nagpakatao talaga siya, si Jesus dito ang tinutukoy. So kailangan nato siya anuhon, ilhon 'no? Pero kahulugan kasi, eh, bakit gano'n 'no, ang sinabi kahulugan. Tingnan natin sa English mga kaibigan para malaman natin kung ano ang sinabi. Nasaan na ba yung English ko? Teka muna ha. Tingnan natin sa English. Maganda talaga yung meron tayong Tagalog, merong English para kung ano yung nakasulat, malaman po natin. 1 Corinthians chapter 11. $29. For he that eateth and drinketh unworthy eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Pero dito talaga sa chapter 11 verse 17 to 34 about Jesus Christ ang tinutukoy dito. Basahin natin itong verse 24. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner, he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft and ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Ito mga kaibigan, ang lalim po dito mga kaibigan, kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Dito naman, patuloy natin sa 30 para baka nandito. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton.
Siya ang nagpahamtang sa og silot sa inyong kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon, ug daghan ang nangamatay. Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Hala, apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inig tigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo, ug kun may usa kaninyo nga gigutom kinahanglan mukaon siya didto sa iyang balay aron dili kamo kastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom ug mahitungod sa ubang mga problema ninyo. Husayon ko ra kini, inig anha nako. Si Pablo ang nag-istorya dinhi 'no, mga kaibigan. Siya ang nagsulat dinhi sa Corinthians, sa mga taga-Korinto. Na-amaze ko diri sa message about sa body of Christ. Sige lang tagpangalawat, sige lang tagkuan kanang kaon sa tinapay nya inom og bino. No, pero wala nato nahibal-an kung unsa gyud ang buot ipasabot ba. Kay naa biya diri gid nakabutang ha? Na kung dili nato ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan ug inig inom gikan sa kopa. Siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. So, kita ang nagpaano sa silot mga higala, kinahanglan mahibal-an nato ni. Ay kung di nako maano karon mga higala, pangutana mo sa iyong mga pari, sa iyong mga pastor, "Pastor unsa man ni unsa man ang ibig sabihin buot ipasabot aning giingon nga kung dili ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inig kaon niya sa pag-inom, gikan sa kupa siya ang magpahamtang og silot sa iyang kaugalingon." Kay naisilot, kay naa ko'y na kay naa tay mabasahan dinhi, nakabutang nga nakabutang dinhi mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Mao ni, kay wala nato hibal-an kung unsay kahulugan sa lawas sa Ginoo mga higala. Kaon lang ta, niinom lang ta, nangalawat lang ta, pero wa ta kasayod kung unsa gyud. Mao na ato ang pangtan-on, ang ato ang mga ano sa simbahan o sa mga saang mga pastor pangtan-on kay kung kaon lang ta nya wa ta kasayod. Hmm, naano ko diri ba, dili na ko maano ni, dili na ko maano, wala kay nako ni nasabtan. Pero kabalo ko kung gusto na ang body, 'di ba, the body of Christ and part tayo doon, may mga gano'n, alam ko yung mga gano'n. Pero kaning dinhi nga verse kay na-amaze ko, 29 sabi nga dito, damnation to himself, not discerning the Lord's body. Damnation sa Bisaya, silot. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa panog, inig-inom gikan sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Padayonon nako, maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon, ug daghan ang nangamatay. Tapos apan kun susihon nato una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios, apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inig tigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, pag hinulatay kamo
ug kun may usa ka ninyo nga gigutom, kinahanglan mukaon siya didto sa iyang balay aron dili ka mokastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom. Kani siya kabalo naman ta nga ang kaning pulong sa Ginoo about man sa spiritual na bagay 'no. Dili jud ni siya nato maisip nga pagkaon ni nga kanang kanon or rice kaunon nato, dili jud ni siya mao mga higala. Naa gyud ni siya another meaning. Mao nga kung dili nato ni masabdan, magbasa ta, pangutana nato sa mga pastor kay pinag-aralan nila 'yan. Tapos kung dili ka satisfied, pray and then someday, next day, God will show you the answer. Kasi nangyari po 'yan sa akin, na nagbasa ako tapos siyempre nagre-research ako sa YouTube, yung kung ano yung mga preach tungkol dito, ni-research ko tapos Google ko gano'n, kung ano yung mga turo. And then minsan mababasa ko na lang, "Hala, ito na yung hinahanap ko, karugtong 'to sa binasa ko na hindi ko naunawaan." Gano'n po yun mga kaibigan. Kaya dito na-amaze ako dito kasi lahat tayo maraming maraming ano, mga ignorante. Ngalawat lang abi nila 'pag nangalawat, na ano na sila, napasaylo na. Na karanasan ko po 'yan, agian ako na 'tong sa una pa nga wala ko kahibal-an sa mga pulong sa Ginoo. Abi nako katong mga lawat ko, magsimba, magkanta, magampo, tapos mga lawat, abi nako okey na, pasaylo na ako sa Ginoo, dili di ay ni mga kaibigan kay kung ako 'no sa karon dapat maging malinis tayo bago haharap sa Panginoon, eh. Hindi lang sa malinis sa kanang sa outside 'no, na maligo ta, magbihis ug maayo tapos magsimba, dili lang na. Dapat sa ato ang sarili po, sa inner self nato, dapat, limpyo mo atubang sa Ginoo para, pagkaon sa iyahang mga lawat ay ano yun, parang acceptable ba, gano'n. Kaya para sa akin 'no, kung ako 'no, kung ishi-share, ang ishi-share ko po dito sa binasa ko na dapat kahit sa sarili natin, sa ating katawan, maglinis muna tayo. Hihingi muna tayo ng tawad sa Panginoon bago haharap at bago kakain ng sinasabing kanyang pan at saka, ah, yung alak 'no, yung basta yung mga lawat bago bago natin tatanggapin yun, bago natin kakainin yun dapat hihingi muna ng tawad, confession, maglilinis sa sarili, mag-cleansing. Hindi lang yung sa pisikal kundi sa loob din tapos yun haharap sa Panginoon, magsimba, mag-ano, mag-attend ng service, dapat ano na malinis. Hindi yung punta ka pa sa simbahan tapos marami kang mga iniisip na masasama, may galit sa puso, tapos haharap ka doon parang wala, 'di ba?